pumukaw sa atensyon ng KSPHO at ng Road News ang kabi-kabilang pangungutya na ginagawang katatawanan sa social media itong si Senator Manuel Lito Lapid. Nitong mga nakalipas na linggo, dumaan sa ating feed sa social media ang mga post patungkol kay Senator Lapid dahil sa kanyang pananahimik sa mga mabibigat na isyung kinakaharap ng bansa. Hindi man natin personal na kakilala itong si Senator Lapid. Ang tanging alam lang natin, isa siyang sikat na aktor at naging gobernador din ng Pampanga. Kaya tayo ay nag-research sa mga naambag nito bilang isang mambabatas o senador ng Republika. Tayo ay totoong namangha, mga kababayan, at nagulat sa ating mga nakita. Bukod pala sa pagiging senador ni Lito Lapid, sa loob ng 18 taon ay nag-last term din siya bilang gobernador ng Pampanga. At isang term bilang vice governor din pala siya bago umupong gobernador ng Lalawigan. Ngunit mga kababayan, ang lubos na hinahangaan natin dito kay Senator Lapid ay itong mga nagawa niya sa buong paglilingkod niya bilang isang senador ng Republika. Alam nyo ba na ito pa lang si Senator Lapid na sa kasalukuyan ay 4th termer na senador ay nakapag-akda na ng mahigit 1,000 na panukalang batas o mga Senate bill kumbaga. Kung saan mga kababayan, mahigit 100 dito ay naging ganap na batas. At syempre, pinakikinabangan na ng maraming mga Pilipino. Narito ang ilan sa mga panukalang batas na ang may akda mismo ay itong si Senator Lito Lapid. Itong RA 9999 o kilala bilang Free Legal Assistance Act of 2010. Kilala rin ito bilang Lapid Law. Ito ay batas na nagbibigay ng libreng serbisyong legal sa mga mahihirap. Ito rin ang pinapakinabangan ng mga senior citizen, ang RA 10645 na nagsusulong ng mandatory membership at coverage ng PhilHealth para sa mga senior citizen. Isa pa itong RA 11765 o ang Financial Products and Services Consumer Protection Act na nagpoprotekta sa mga mamimili mula sa mapanlinlang na mga kasanayan ng sektor ng pananalapi. Ito pang Foundling Recognition and Protection Act o RA 11767 na nagbibigay ng legal na pagkilala at mga proteksyon sa mga foundling o mga ulilang bata. Ito pang isa na pagtatalaga sa ARNIS bilang pambansang sports o RA 9850, Labor Rights Education Act o RA 11551 na nagsama sa aralin tungkol sa karapatan ng paggawa o karapatan sa paggawa sa curriculum ng tertiary education. Ito pang isa, itong RA 10367, ang Biometrics Registration Law na nag-aatas sa paggamit ng biometrics technology para sa mga voters registration. At ang pag-amyenda sa Judiciary Reorganization Act o RA 11576 na nagdaragdag sa mga huwes sa iba't ibang hukuman pangrehiyon upang mapabilis ang paglilitis ng mga kaso. At marami pang iba. Mapapansin marami sa kanyang mga batas ay direktang nakikinabang ang karaniwang mamamayan. Ang kanyang
pinakamatagumpay na panukala na siyempre kinilala bilang Lapid Law, itong RA 9999, ay isang malinaw na halimbawa, mga kababayan, ng kanyang advokasya para sa masang Pilipino. Bilang isang mambabatas, si Senator Lapid ay palaging nangunguna sa bilang ng mga panukalang inihahain, mga kaibigan, ha? Halimbawa, noong 14th Congress, siya ay pangatlo sa mga may pinakamaraming inihain na panukalang batas at resolusyon. Sa isang ulat pa nga, noong 15th Congress, naging pangalawa siya bilang pinakaproduktibong senador na may 219 na inihaing panukalang batas. Kaya po, mga kababayan, ang KSP ho at ang Road News ay saludo sa inyo, Senator Manuel Lito Lapid. Patunay lamang po ito na hindi porket tahimik ang isang mambabatas na katulad ni Senator Lapid ay wala na itong ginagawa para sa bayan, ha? Para sa Road News, ito po ang KSP ho, Darwel Baldos, nag-uulat sa bayan.